ayon sa ating puting ahas, mga palangga, kaya gusto ko i-discuss ito. Actually, borlog ako nung ito ay minessage sa amin. Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan, okay, na ang plano ni Marcos Jr., ni Tambalos sa Senate and Congress, ay itutuloy talaga nilang baguhin ang probisyon. Okay? Not only the provision, ang konstitusyon para manatili sila sa pwesto. Lalabas daw, sabi niya, lalabas po ang referendum ng Chacha before midterm election. So ano ba yung referendum, mga palangga? So ayon sa definition ng referendum, ito ay paghihikayat sa mga botante o sa mga electorate o yung mga registered voters na bumoto para tanggapin ang isang partikular o panukala. Okay? So ito ay desisyon supposedly ng mga botante, ng registered voters, para tanggapin itong isang panukala. Pwedeng ordinansa, pagbabago sa batas, o patakaran ng ating pamahalaan. But we are talking about the provision, ating constitution. Okay? Ito ay pagdedesisyon ng electorate o ng registered voters. Maganda sana kung ang layunin nga nila ay para sa betterment of the country. At ibibigay, legal naman ito kasi may batas. Di ba? May batas naman, which is sinerch natin. Ano yung batas na yon? Okay? Ang batas ay ayon sa Republic Act number 6735, an act providing for a system of initiative and referendum in appropriating funds therefore. Okay? Sabi dito sa referendum is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. So, ito ay, ang sinasabi dito, ang referendum on statutes which refers to a petition to approve or reject an act or law or part thereof passed by the Congress. So, ibig sabihin, nasa kamay sana ng taong bayan ang pag-aaproba o hindi dito sa charter change o pagbabago ng batas. Ngayon, mga palangga, nakita naman natin na jutang na kahit na sana ito ay initiative ng tao, it's not people's initiative, kundi persang initiative, nakita nyo na nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng ayuda, ginamit ang pondo ng bayan para suhulan itong mga pumirma doon sa persahang initiative. Tapos ito, bago mag-midterm election, ayon sa puting ahas, maglalabas uli sila ng referendum, ipapasa sa inyo, kayo ang magdedesisyon kung i-reject nyo ba o sasang-ayunan ninyo itong kadyutahan nilang charter change. So paano ito ay lahat, masabi natin lahat ay basura o deception, pangloloko. Si Kuting, uma-acting na wala siyang kinalaman. O, hinahayaan ko ang Kongreso na mamuno, di ba? Yun ang sabi kay Zubiri, na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang dating, pinapaubaya niya, pero ang totoo, hindi niya ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Nakita naman natin yan, di ba? Pinsan niya si Tambalusos, siya ang kumukumpas na magkaroon ng charter change. At itong drama ni Zubiri, ng Senate President, at ngayon ng Congress, ayon dito sa ating puting ahas na inaatasan ni Kuting, si Zubiri ang Congress, si Tambaluslos at yung si Migaon, mga putang ina niya mga yan, mga palangga, para sila ay magsabuatan. Ito ay drama-drama lang na kunyari, di ba, ang unang nagpo-push niyan is yung sila Tambaluslos sa Congress. Diba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila. Si Zubiri, si Tambaluslos, lahat ng mga putang ina, magkakasabwat sila para what? Kasabwat si Kuting, kasabwat si Lisa Ahas para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila.